Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 18 tayo ng Oktubre at kapistahan ni San Lucas, ang manunulat ng mabuting balita, Ebanghelyo na pangatlo. Tatlo po ang mga ebanghelyo na magkapariha na tinatawag na mga ebanghelyong sinoptiko, Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Marcos at ni San Lucas. Ang kakaiba ng ebanghelyo na tinatawag na pang-apat ebanghelyo, Ebanghelyo ni San Juan. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay tinuturing na ebanghelyo para sa mga kababaihan, mga mahirap, at mga nasalaylayan ng lipunan. Tinuturing na ito na ebanghelyo para sa mga bagong nagbalik loob o nagiging Kristiyano. Pero sa totoo, sa Ebanghelyo ni San Lucas, marami pong mga pag-aaral tungkol sa kultura ng mga Hudyo. Na ibig sabihin, malapit ang kanyang mensahe para sa mga Israelita o mga Hudyo. Dito po sa ating mga pagbasa, atin pong makita, una sa lahat, ang pagiging lingkod. Ang tawag dito, pagiging disipulo. Sa ating unang pagbasa, sa pulang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 4, verso 10 hanggang 17, ay kanya pong inuulat ang tungkol sa kanyang mga paghihirap sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ng pagkahari ng Diyos at nangailangan siya na ipadala si Marcos sa kanila sapagkat ang naiwan na lang sa kanya ay si San Lucas. Si San Lucas siya yung tinuturing na nagsusulat ng pangatlo na Ebanghelyo, Ebanghelyo ni ating Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 9, ang ating Panginoon ay humirang ng 72 na disipulo. Disipulo, ibig sabihin, mag-aaral. Pero hindi lang po sila mag-aaral. Sila po'y mga lingkod ng Panginoon na pinapadala ng ating Panginoon na dala-dalawa sa iba't ibang pook na kung saan doon siya pupunta upang may paghanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, atin pong makita ang 5 na batayan o pangunahing mithiin ng paglilingkod. Ang una, yung tungkol sa corresponsibilidad o co-responsibility. Pangalawa, ang pagtanggap o hospitality. Pangatlo, ang pagbahaginan o sharing. Pang-apat, ang pagkaroon ng pagsalo-salo o communion around the table. At panglima, ang pagtanggap ng mga mahirap, mga maliliit at nasalaylayan ng lipunan o acceptance of the excluded. Ito yung mga tinatawag na core values o mga pangunahing mithiin na isalang-alang sa paglilingkod. Sa bawat versikulo po ay napahayag itong una, yung corresponsibilidad. Sa versikulo 2 at 3 na kung saan, una, kailangan na mamuhay sa panalangin ang lahat ng mga lingkod. Kaya tinatawag natin Panginoon na sagana ang anihin, kaya manalangin sila upang ang may-ari ng anihin ay magpadala ng mga lingkod. Pangalawa, dapat tingnan rin nila ang kanilang kalagayan. Dahil pinadala sila na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin, tingnan nila ang kanilang kalagayan, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang kaayusan.
Yun ang una na tinatawag na co-responsibilidad. Ang pangalawa, ang pagtanggap. Bahagi ng misyon ang hospitality o pagtanggap. Kaya hindi na sila magdala ng maraming mga bagay, pagkos dapat simple ang kanilang pamumuhay. At hindi sila magdala ng silang pagkain upang kanilang tanggapin anuman ang idulot sa kanila. Hindi sila kagaya ng mga Parisiyo at mga iskriba na kung saan ang ibang mga pagkain ng mga hintel ay hindi katanggap-tanggap dahil tinuturing na marumi. Pero sila ay tinuturuan ng Panginoon na kung ano ang idulot sa kanila, yun ang kanilang kanin, at kung anong inumin, yun ang kanilang inumin. Pangatlo, ang pagbabahaginan. Hindi sila palipat-lipat ng bahay. Manatili sila sa bahay kung saan man sila tinanggap. Una, na magbahagi sila ng kapayapaan. Kaya sinasabi na kung ang tao na nakatira doon sa bahay ay karapat-dapat ng kapayapaan o shalom, manatili at maghari sa kanyang kapayapaan. At ang iba pang sharing o pagbabaginan na ginagawa nila, hindi lang kapayapaan, tutulong sila sa kung anumang mga gawain sa bahay. At pang-apat, tungkol sa tinatawag na communion around the table. Anuman ang mga pagkain na ibibigay o anuman ang inumin na idulot sa kanila, ay huwag po lang paghindian, sapagkat ang kanilang pagtitipon ay hindi lang na pagtitipon na sila ay naroon, nakatira sa bahay. Bahagi sila sa pamilya. At bahagi ng pamilya sa mga nasa gitnang silangan o kung saan man sila pupunta, ang pagtanggap kung anuman ang kilang pagkain at inumin. At magkaroon sila ng pagkapira-piraso, pagbabagi na ng tinapay, pagpapahayag na sila'y nagdala ng mensahe ng kapatiran. At sa huli, panglima, ang pagtanggap ng mga mahirap, ng mga nasalilayan ng lipunan, kagaya ng mga kababihan at mga inaalihan ng demonyo at mga may sakit at kapansanan. Kaya magpahayag sila tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang sa iilan na tinuturing na chosen people of God o mga Hudyo na hinirang ng Panginoon Diyos na si Yahweh. Kanila pong pinagaling ang may mga may sakit at kapansanan, nililinis ang mga pitungin upang hindi na sila may isang tabi at mahiwalay sa lipunan, ay mabuklod na sila at bahagi na ng chosen people of God o hinirang na bayan ng Diyos. At kanila pong palayasin ang mga demonyo sa mga inalihan ito, sapagkat ang mga demonyo na siyang sumasanib sa mga tao, na siyang nagpapahirap sa bayan, na siyang nagtuturo ng kasamaan, ay mapalayas na upang kanilang itinuturo ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng kapayapaan, ng katarungan, ng tunay na pagmamahalan sa isa't isa. At ito yung tinatawag na mga prinsipyo o mga core values, mga pangunahing mithiin sa misyon at paglilingkod sa misyon. Tayong lahat, tinuturuan sa ating Ebanghelyo ngayon na bahagi rin tayo sa mga lingkod na kailangan ring isabuhay natin ang 5 prinsipyo, ang 5 pangunahing bagay sa ating pagiging lingkod ng Panginoon. Anuman ang ating maibahagi sa ating sambayanan ng Diyos o simbahan, kung ikaw ay marunong kumanta, maging bahagi ng choir o pagkanta. Kung ikaw ay magbasa ng maigi, ay maging lektor. Kung ikaw ay tutulong sa kahit anuman, kolektura man o mga lay minister man, lahat ng ginagawa mo, yon ay ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod ay upang ating tanggapin, una sa lahat, ang paghahari ng Diyos.
at ang mensahe ng ating Panginoon Hesus ng kaligtasan na siyang magbabago sa ating lahat. Naway, ang Diyos nga ang siyang maging pumapanginoon ng ating buhay at siya'y maghari ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos.